Pag ginamot mo yan, marami pa siyang tutulungang Pilipino. Kaya ako naiyak doon. Para pag binuhay mo siya, marami siyang bubuhayin. Kaya ako tumatakbo eh. Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Medyo may good news tayo ngayon. Update ko lang po, dito kami. Kwento lang po namin yung journey kasi talaga kahit ako namamangha. Namamangha ako sa dami ng miracles na nangyayari sa buhay ko. Parang hindi ko na alam kung tunay ba to, gising ba ako, buhay ba ako. Pag biglang lumakas ako, biglang tumaba na naman ako, ano ba meron dito? Oh, bumalik agad yung katawan ko. So many miracles happening. I have to witness for God that this is all His will. Sino ba ako? Tao lang ako eh. Doc Lisa, ikaw mas witness ka sa nangyari. Yes. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Siya po ang talagang healer, the divine healer ng lahat sa atin. Ano ba na-experience? Ikaw mas alam mo nangyari eh. Okay. Kasi wala na ako sa sarili ko. Dun sa nangyari kay Doc Willie, simula naman dun sa start, may reason lahat yon, may guidance din, may mga taong tumulong. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ang nangyari kasi talaga, 1 year na itong sumasakit dito sa tiyan ko. Pero, wala talaga akong clue itong sarcoma na to. Wala tayong risk factor. Lahat nga ng bawal ni sigarilyo, alak, barbecue, lahat wala akong kinakain doon. Super healthy talaga ako. Kaya imposible na sasabihin magkakasarcoma ka because may kinain ka. Wala talaga. Super healthy ang ginagawa ko. Kaya nung lumaki yung bukol, sabi ko, baka hindi to masamang bukol eh. Baka blessing to. Minsan yung mga cancer na yan, blessing. So, nung lumaki na lumaki, lagi ko na sinasabi sa sarili ko, may nafe-feel ako na may mission ka pa, Doc. I'm 60, I'll be 61 now this month. So, parang may mission ka pa, may gagawin ka pa sa Pilipinas. Hindi ko naman alam kung ano yun. Bigla-bigla na lang mga 2 months ago, biglang lumaki tong bukol na to. Halos puputok na siya. At nung na-admit ako nga, namanas na talaga yung buong katawan ko. Itong bukol na to, inipit lahat ng organs ko. Grabe. Inipit yung kalahati ng katawan ko. Manas na yung paa ko. Hindi na ako makalakad sa manas. Pati tiyan ko inipit. Puso ko, alam nyo yung puso ko. Puso mo nandito, di ba? Gitna. Puso ko nasa kilikili ko na. Yung puso ko, inakyat niya dito. Grabe yung bukol. Oh, kaya nung pag tinutudi echo ako sa kilikili ako, tinusabi ko nako. Tapos yung puso ko nakaipit pa yung right atrium, pisa pa. Inferior vena cava, pisa. Yung paglundok ko, pisa. Yung baga ko, may mets pa, metastasis pa, my God. May pleural effusion pa ako, baka cancer pa, may bukol pa. At pinakamatindi, kinain pa yung buto ko sa likod. Pang Saint Bernadette na to eh. Yung kay Our Lady of Lourdes, yung saint, yung babae. Bone pain yun eh, cancer pain. That's the worst pain. So, nung nandoon ako sa isang ospital, nakita ko yung gamutan natin sa Pilipinas talaga. Hindi talaga po pwede. Talagang mamamatay tayo. Ang daming kulang sa atin. Mabagal diagnosis, mabagal treatment, mabagal lahat. Kahit private mabagal lahat. Hindi, syempre, yung nurses natin, 1 year, ang daming kulang. Hindi lang sa charity patients, mas kulang pa. Kahit sa private, kulang din. Ang ma-example ko lang, parang Carlos Yulo eh. Marami tayong magagaling na Carlos Yulo, pero hindi magiging gold medalist kasi nga wala tayong gamit sa Pilipinas. Swerte lang si Carlos, nakatrain siya sa Japan. So, marami tayong magagaling na doktor, pero hindi magiging Carlos Yulo kasi nga kulang tayo sa equipment sa Pilipinas, kaya yung hospital natin, kulang tayo sa mga magagandang gamot. Like itong gamot na to, albumin lang to. Bira to gamitin sa atin dito, kaliwat kanan.
Nasaksakan ako nito. 2 nito for 3 days. Naku, napakaganda. Mahal kung mahal, pero syempre, dapat marunong ka muna. Tsaka tayo hanap ng murang source sa ibang bansa, 'di ba? Dadali natin sa Pilipinas. Ito, hahatakin niya yung manas mo, ilalagay sa katawan mo, yung dugo mo, lalakas ka, tapos iihi mo lahat. Kita mo, gumanda kulay ko. Pang-anim na shot lang. Oh. Ayun, no? Biglang gumanda blood pressure ko, tanggal manas ko sa paa. Yung mga sugat-sugat ko. So, one simple medicine like this, hindi na maisip ng senador natin. Kailangan nyo ako specialist Ang dami pa. Ito mga ganitong gamot, mga Neupogen. Lalo na itong Neulastine, wala na to sa atin to. So there are so many medicines for lymphoma, lung cancer, na dahil wala sa atin, kulang yung kaalaman, kulang yung coordination, nakita ko ang ganda ng setup dito. Madadala natin sa Pilipinas. Anyway, ang miracle is, nung nadala tayo dito, nakita ko, ang bilis ng gamutan. Oo, na-shock talaga ako. At mas na-shock ako, nung nalaman ko, puro politiko pala natin nandito. Oh my God. Doon ako naiyak. Biro mo, kayong mga politiko. Dito kayo nagpapakasasa. Sarap-sarap ng mga check-up nyo dito. Pag gawin nyo doon sa atin, mamimigay lang kayo ng bigas. My God. My God, we treat people like animals. Pinoys are not animals. Kaya wala akong nakakapagtakot Feeling ko nga sa atin noon, 3 days na lang, sure ako patay na ako in 3 days. But here, nung unang video ko, di ko alam kung mabubuhay ako o hindi Nag-sepsis pa ako Pero ngayon, kita mo ginawa ni God. Diba, Doc Lisa? Na-shock yung doktor ko. Sabi ng doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiam, napakagaling. I don't know kung makaka-consult pa kayo kasi sobra siya puno. Hindi nga siya tumatanggap ng halos new patients Patients niya, mga prime minister na, mga ganyan-ganyan Pero nakalusot lang ako sa kanya, ayaw pa niya ako tanggapin. Meron lang nagmakaawa sa kanya. Ang sabi sa kanya kay Dr. Ang Peng Tiam, ito si Doc Willie, isingit mo, gamutin mo. Pag ginamot mo yan, marami pa siyang tutulungang Pilipino. Kaya ako naiyak doon. Para pag binuhay mo siya, marami siyang bubuhayin. Kaya ako tumatakbo Kaya wala akong choice Diba? Wala akong choice Dito ako dinala Kung patay-patay na ako. Itong bukol na to, ino-open up niya yung third eye ko. Nakita ko na nanay ko, sinusundo na ako. Na life review na ako, alam ko na ginawa ng bata ko. Pwede na talaga ako tumigil Ang sabi sa akin, pwede ka na umuwi sa langit. Tapos na mission mo, Doc. Marami ka na nagawa at 60. Pero kung gusto mo pa dagdagan sa Pilipinas, dadagdagan ka pa baka ng 7 years, 20 years. Maghihirap ka dyan. Maghihirap ka sa Pilipinas. Marami babati ko sa'yo, mahihirapan ka. Pero, tutulungan ka ng Diyos, marami ka masisave. Gusto mo pa ba? Siyempre, gusto ko pa ba? Diba? Yun naman purpose natin, diba? Maggaya si Jesus. Yun lang naman Kaya sabi mo, politiko ako. Ano pa isisinungaling ko? May cancer na ako, my God. Diba? At ang miracle dito, Lisa, yun na nga. Sabi ng doktor natin, si Dr. Ang Peng Tiam, napakagaling. Ang daming Pinoy dito. Di ba? Ikaw na magkwento. Puro sinasabi na hopeless case sila sa Pilipinas. Siguro may 10, 20 na tayo nakusap. Puro hopeless case sa Philippines. Hopeless case. Pagdating dito, biglang gumaling. Doc Lisa. Yes, okay. Yung mga miracles po, ang dami-dami. So, talagang mabait si God. God is a divine healer. Yung una pa lang, di nagkasakit si Doc. Sabi nung kuya niya at saka ate niya, punta ka na doon. Kasi meron tayong kaibigan na gumaling doon. So, dali-dali, wala kaming dala kahit ano. Lumipad kami dito. Walang pera, walang kahit ano. Wala na kaming nadala kasi from the hospital, diretso aeroplano, diretso na rin ulit sa dito sa hospital dito. Okay. And then yung friend nga ng kuya namin, siya yung nagsabi na kay Dr. Ang Peng Tiam na
tanggapin mo ito. So, yun lang, miracle na yon. Tapos, pagsakay pa namin ng airplane, may isang magaling na surgeon. Katabi lang namin siya. So, natulog lang siya the whole time. Pero, syempre, mas confident ka na. Kasi may katabi kang doktor, magaling daw na surgeon yon. Narinig namin dun sa mga crew ng airplane. Ayaw kasi ako paalisin sa hospital. Sabi ko, mamamatay na ako, ayaw nyo pa ako patakasin. May tubig daw kasi ako sa baga. Bawal daw mag-airplane. Sabi ko, mga pasyente natin sa PGH, kalahating baga, may tubig naglalakad Pagbigyan mo na ako, mamamatay na ako dito sa Pilipinas. Parang tayo nakakulong. We are like in jail in the Philippines. 'Di ba? Kasi iba yung gamutan talaga sa ibang bansa. Kailangan ma-apply natin. Gagawa tayo ng setup, ma-apply natin. Libo-libo mabubuhay. Hindi siya simple, you have to trust me. I got the brains to do it If God gives me the time, I will do it. Hindi ko kayo papahiyain sa Senado yung sa likod lang, imi-meeting ko yung mga ospital na yan. Bilisan yung mga report, di ba, Doc Lisa? Huwag naman maghihintay ng pathology report na 2 weeks, 1 month, patay na yung pasyente. Diba? Hindi na aabot yung pasyente. Anyway, ano nga yung kinakwento? Okay, so, ang second po na miracle doon, napunta tayo sa isang magaling na doktor at magaling na ospital. So, lahat sila, yung mga Pinoys dito, sinasabi, isa ho yan sa pinakamagaling dito. So, dali-dali, ginawa lahat ng laboratory, lahat may resulta agad. Ang bilis. Tapos, gamutan dito, mabilis. Miracle na po yun. Kasi every hour, every minute counts. Bawat segundo na nandyan yung hindi magandang bukol sa katawan natin. Siyempre, iikot yung mga bad cells na yon sa ating dugo at pwede siyang magkalat sa iba't ibang lugar. Okay? And, isa pa pong miracle. Lahat ng masalubong ko, nung una, mahina pa si Doc, sabi namin, wag muna siyang mag-vlog. And then, nung sabi niya, hindi, kailangan malaman nila, nasan ako, ba't hindi ako nakakagawa ng mga vlogs dati, almost everyday nagpa-vlog si Doc. So, nung sinabi niya, lahat nagdasal. So, yun lang, third miracle na. Malaki masyado. Imagine, i-storm mo yung heaven para kay Doc. Lahat sila nagpipray. Sabi ko, Doc, ngayon ako nakakita, parang buong Pilipinas, lahat ng kaibigan natin, kakilala dito sa Facebook, sa YouTube, pinagdadasal ka. Di ba, kung tutuusin, konti lang naman ng kamag-anak natin, tsaka yung talagang personal na kaibigan. Pero sa'yo, ang dami-dami nila, lahat ng masalubong ko, pag lumabas ako dyan sa kalye, praying for Doc. So, siguro, talagang papakinggan ng Panginoon. Pati yung mga kaibigan namin, nagpunta sa Fatima, nagtirik ng kandila, nagpamisa, kapitbahay, ka-village, lahat po. Nagdasal, nagpamisa, nagtirik ng kandila. Maraming salamat. And then, so, 2 cycles na of chemo. So, sabi ng doktor, ni Dr. Ang, okay, hindi pwedeng laboratory lang. Kailangan actual. So, eto na yung PET scan. So, lumabas na ho yung resulta ng PET scan. Kasi doon sa Manila, so, doon sa mga CT scan, MRI, sabi na, it's around mga 16 cm. So, dito po, nung unang dating dinayoris muna or pinaihi or tinanggal muna lahat ng tubig sa katawan ni Doc. 22 Tsaka pounds in-scan, of water. Opo. So, dito lumabas 13 by 13 by 13. So, yung 16, after tanggalin yung mga water, 13 by 13 by 13. 13 centimeter yung bukol. cm, yes. So, after 2 cycles of chemo, o ibig sabihin, nung gamutan, nakadalawang cycles na, so that's 6 weeks after, ito na yung tunay. So, lumabas nga po last Explain week. ko muna. Bago binigay yung gamutan, nag-sorry pa yung doktor na magaling sa akin, si Dr. Ang Peng Tiam. Sabi niya, Doc Willie, I am very sorry you have a very bad cancer. Sabi niya. Sabi niya, itong cancer mo, bihira gumaling. Bihira mag-respond. Sabi niya, sana lymphoma na lang. Sana lang cancer na lang. Sana wag sarcoma. Wala daw.
bihira. Kung liliit man daw, baka 10% lang. Kasi ang gamutan sa buong mundo daw ay sobrang konti lang. Kaya nung lumabas yung result, na-shock siya. Na-shock siya. Nalagay ko 60%. Actually, around 50% reduction pala. Opo. Mapakita mo yung result. So, it's a nerve sheath sarcoma, sabi ng Rare. doktor. Opo, medyo rare yun. 10% of the sarcomas nerve sheath. So, mabilis lumaki. Tiyatanong nga, marami bang bukol-bukol dati? Sabi ko, wala naman kaming neurofibromatosis, yung mga bukol-bukol sa katawan. Doon napapansin ko lang, parang laging maraming kuntil si Doc. So, pero lahat naman tayo may kuntil. But probably, yun daw yung most common. Or kundi, baka walang dahilan. Okay, so paglabas, post natin ang PET scan, titignan mo pala yung umiilaw. So yung umiilaw, yun yung gusto mong tanggalin o patayin ng mga gamot. Kaya chemo means chemicals or gamot pangpatay dun sa mga bad cells. Okay, so yun na nga. Yung result na lang. Oo. Sabihin mo na lang. So, yung laki, kasi yung labas naman daw noon, mga dead cells na. So, yung umiilaw, lumiit. Sabi niya, yung SUV max 6.5, dati daw 12. So, almost nangalahati. Tsaka ang maganda, yung mga lung nodules, hindi daw siya umiilaw. Ibig sabihin, yung kalat sa baga. Oo. May kalat. Kaya nga stage 4 ako eh. Stage 4 ako. So, hindi daw siya... Dito bali walang stage 4. Oo. So, ito yung drawing. Sige, ano yung dating ilaw? Ito yung malaking ilaw. Ito yung malaking ilaw dati. Yung may arrow. Ito yung buong bukol. Yung bukol, parang mga patay-patay na yan, dugo-dugo na yan eh. Oo. Pero itong may ilaw, yan ang galit. Yan yung buhay. Yan ang buhay na talagang laki na laki. Pati yung buto ko kinain. Grabe naman talaga ito. Pati buto ko. Kita mo ang ilaw niya ngayon. Biglang lumiit. Oo. So, maigi na Tapos, ang sabi ng doktor sa akin, ni Dr. Ang, kala ko sasabihin niya, ang ganda na gamutan ko. Anong sabi niya? God loves you. Sabi niya, God loves you. Ulit siya na ulit. Parang ngayon lang daw siya nakakita na lumiit. Hindi siya makapaniwala. Sabi niya, paano ka magkakaroon ng 17 million followers? Eh, sa Singapore, 6 million lang population namin. Sabi ko, interviewin kita minsan, tuturuan mo kami sa Pilipinas. Paano yung ganda ng setup mo? Tsaka ito, ang galing ng setup ng doktor ko. Nandito lang siya. Anytime I can text him. Oh. Tinext ko na may rashes ako sa paa. Oh. In 15 minutes, tinawagan na niya yung dermatologist niya. May gamot na ako para sa paa. Siya na tumawag sa dermatologist in 15 minutes. Kasi high-tech na ngayon eh. High-tech lang picturean sila. mo Viber lang. Ibibigay sa doktor, may sagot. Kaya niya bigay yung cellphone niya sa 1,000 patients or 2,000. Meron silang setup, napakaganda. Ang bilis. Sabi ko, ba't ang ganda ng gamutan niyo dito? Parang miracle. Yung speed nila. Tsaka yung coordination ng doktor. Tayo, makikita ka ng first day ng doktor o dadalaw, re-repair second day, third day, fourth day. Titingin ka na lang sa pader at sa pintuan at naghihintay ng wala. Diba? Marami tayong kulang. Marami tayong mabagal. It's really parang naging sistema na eh. Okay, so here, So, kailangan mapabilis natin. kung pwede yun. pong outpatient lang para makatipid Yes, yung mga puro pasyente. outpatient. Tapos isang doctor lang. Pero magagaling po yung staff nurses, mga oncologic nurses. Kasi magagaling na sila. Talagang hasa sila sa pagbigay ng mga gamot. Kasi hindi naman basta-basta mag-alaga ng mga cancer patients. Tsaka yung mga tanong nyo, alam nila sagutin and i-explain. Pero, syempre, ang pagaling dahil nga sa panalangin ng mga tao sa Panginoon. Sa inyo. Kayo to. Yes. Meron kayong na ano. Tsaka syempre, ayoko naman ako lang gagaling. Pinapag-guilty nyo ako, sino ba ako, di ba? Dasal kayo ng dasal, bibigyan nyo ako ng isang dasal, di papalitan ko na 100. Kung 1 million kayo, di 100 million babalik, papagod ako dun. So, I mean, ako ready to go na ako. Life is short, di ba? Buhay, patay. Basta maayos mo lang, ay gawin mo lang maayos.
bahala na Diyos, bahala na si San Pedro, I know where I'm going. Pero ngayon, mukhang binubuhay tayo. Tsaka isa pa pala, pag ito sa mga pag may bukol ka pala, parang nag-open yung utak mo Parang, minsan may magsasabi sa akin na inumin mo tong na yan. Parang may nagbubulong Parang may mga angel na inumin mo itong gatas na to na may pampalakas. Kailangan mo yan ngayon, dehydrated ka. O isang beses, kailangan idumi mo to. May naka-stack sa bituka mo. You have to, kailangan ilabas mo. O minsan, dapat ito pupuntahan mo, doktor, itong gagawin mo. Merong mga sense na unti-unti nafe-feel ko lang pag sa gabi. Parang umaayos. Unti-unti, lumuluwag yung puso ko. Lumawag na yung sa pag-ihi ko. Unti-unti, namamagic. May init na dumarating. Sabi nila, prayers daw yun Tapos bigla yung daanan, kahapon lang, lumuwag na ang huling problema ko, yung pagdumi. Dahil sa laki ng bukol na andon, yung bituka ko naipit, yung small intestine. Ayaw lumabas yung utot, ayaw lumabas yung dumi. Kahapon, last 2 days, labas na lahat. Grabe. Baka kumakain kayo maselan, pero iba ang lumabas sa akin. Parang hindi na siya normal. Parang cancer cells ang lumabas Parang cancer cells ang lumabas. Ibang klase. Parang, yan ang sinabi, labas mo lahat ng dumi. Kain ka ng kain. Yan pala ang tip ko sa cancer patients. Kahit ano, kainin nyo. You have to fight. Diba? Kasi pag wala kang kakainin, wala tayong panlaban. Ang source lang natin pagkain. Kung gatas, tubig, ano pa ba, tokwa, ano pa ba mga, kung ano malasahan nyo, kahit lechon, kahit ano pwede, basta kumain kayo, may laban. Kasi nung time na hindi ako kumain, doon ako na-admit Nung nag-neutropenic sepsis ako. Kasi nga, yung panlasa natin, iba. Kita nyo, yung mga side effect, okay lang yan, tiis tayo sa side effect ito, nagdadrive buong katawan, nagbabalat sa chemo, di ba? Nasusuka, lasang bakal lahat, pero tiis pa rin. May headache ako pag chemo, kaya alalay lang. Kakakimo ko lang kahapon. Di ba? Pero despite that, dasal lang, alaga lang. Pero tandaan nyo, pag nasa Pilipinas, if you give me the chance, talagang aayusin ko. Lahat ng pwede ayusin sa all levels. Okay? Makikiusap tayo. Makikiusap tayo sa mga bawat right lugar. Oo, na bumilis. Na part ng healthcare system para naman mapaganda lahat. Kasi dami ko pong nakikilala dito, mga Pinoy din, so marami na kami nag-uusap, marami silang naituturo sa akin, paano mag-survive dito, ano yung mga dapat gawin, paano mag-extend ng visa. So, isa na doon si Audrey. So, kapitbahay pala namin siya doon sa Libertad. So, yun, maraming, parang meron na kaming samahan. And mabait din sila lahat, kinaguide nila yung mga bagito tulad namin kasi sila mas nauna na. And then, yun. So, that's another miracle kasi makikita mo sila dito. At ngayon, pag nagdadasal kami, sinasama na namin yung mga kakilala namin din na mga patients kasi mas kailangan nila. So, hindi lang isa, hindi lang si Doc Willie, pero lahat na rin ng kaya nyong kakilala nyong pwedeng ipagdasal. Isa lang naman iniisip nila Sasabihin nila, Singaporean, hindi kami makakapunta dyan. Nandito kami sa Pilipinas, nakakulong kami. Kaya nga, i-a-apply nga natin lahat sa Pilipinas Dito, natuto lang ako. Practice ko lang to. Biro mo sa lahat ng bibigyan ng sarcoma, bibigyan nila yung may 17 million followers na may sarcoma para ako magturo nga Hindi dapat binigay nila kay Juan de la Cruz o kung kanino. Diba? Bakit bibigay ni God ganyan? Tsaka bakit niya ako papagalingin pa? Para kay pa. Gusto mo sigawan? Diba? Tsaka tinanggal niya yung takot ko. Hindi na ako takot kahit kanino. Takot sa politiko, takot sa bad news, takot sa basher. Naku, matakot ka sa sarcoma. Baka pagising mo, naku, mamaya may bukol na. Kaya mahirap mag-wish ng masama kasi this is the worst that can happen. I mean, yung mga politiko natin ang gusto pa magtagal, magpayaman. Ako, pag may sakit kayo,
Wala nang iisipin na yun. Isipin mo lang, mabubuhay ka ba next week? Ano plano mo next week? Oh, huwag kayong masyado magplano. Ano ba sabi sa Bible? Huwag ka magplano ng 2 years, 3 years. Eat, drink, be merry. Tomorrow you shall die. Diba? Hindi mo alam ang buhay natin. Kaya, second life ko na to. Diba? Feeling ko, lumalakas ako. Hindi ko alam. Ang request ko kay God, at least 7 years. Diba, tapusin ko ng maayos to, makasave ako, kung hanggang doon lang, that's it. Okay na ako. Pero siya bahala. Siya bahala. So, medyo lumalakas tayo dahil sa inyo. Thank you, thank you, thank you, Doc Lisa. So, ang daming miracle, even before, na I cannot attribute it. Sabi mo politiko, hindi ako politiko. Win or lose, this is God's miracle. Alam ko hindi ito uso. Alam ko ano gusto ng Pilipino eh. Yung para manalo, alam ko style eh. Bigyan mo libre, libre gamot, pagalitan yung libre hospital, lahat libre. Hindi magagawa agad-agad. Imposible. Kasi sobra na tayo nahuli. Para maging Singapore tayo, we need 50 years. Diba? Inumpisahan nila sa bata. Pero hindi tayo magtatagal ng 50 years. At least umpisahan na natin kahit 2 years, 3 years. Kailangan meron na mag-umpisa na marunong. So, I'm happy with Senator Bongo sa Committee on Health. Marami siya nakikitang maganda, pero mas marami pa ako madadagdag. Pero Sen Bongo is very good sa Committee on Health. Marami pa ako madadagdag na sa DOH marami nga ayusin. Sa PhilHealth, ang dami natin pera magagamit doon. Sa FDA, naku, yung mga gamot natin, dapat yung mga good quality sigurado. Dito ang gamot, parang feel ko yung gamot eh. Sa atin, yung gamot, parang baka hindi 100% yung laman ng iba. Hindi natin masabi. Kaya hindi gumagaling yung ibang kababayan natin, di ba? Yung mga counterfeit, yung mga issue natin. Titingnan po natin lahat. Final words, Doc Lisa? Yes, dun sa mga relatives ng mga patients. Oo, laban lang. Laban lang. And syempre, mas maging mabait tayo kasi hindi natin alam yung mga nasasalubong natin. Baka may pinagdadaanan din sila. So, yung kindness natin, ikalat din natin. And pray for other people also. Tsaka maganda na namang ginawa ko. Wala naman ako inaway na politiko. Wala naman ako kahit ano sa kanila. Kanino ka kaaliado, Doc? Wala. Sa Diyos and me. Win or lose. Kakita mo yung mga political, commentator, hindi tayo pinapansin eh. Isip nila yan, si Doc Willie, imposible manalo yan. Imposible. Imposible daw manalo ang Diyos eh. Kasi masyado na nakorap yung ulo ng kahit mga commentaries natin. Sasabihin, wala na yan. Iba na ngayon, pera-pera na, bayad-bayad na, di ba? Magkano na ba ngayon? 1,500 per vote? 3,000 per vote? Di ba? Yan na lang. Okay na sa mga Filipino voters. Ngayon daw ang korap eh. Okay na daw eh. Basta magbibigay ng pera. Basta may ayuda. Ganun na ba tayo kababa? Di ba? Is this not God's call? Di ba? Na magtinu-tinu naman. Malay mo, baka number 12 tayo. Baka lumampas pa tayo sa number 12. Mas shock sila. Di ba? Baka maraming magbalik sa simbahan. Marami magbalik sa mosque. Lahat, any religion is okay. Muslim, Catholic, Hindu, Buddhism. Basta nagdarasal sa paniniwala mo, re-respetuhin po natin. God bless you. I just want to thank everyone. Not for me. Kayo po, pagalingin nyo rin sarili nyo. Kung naggawa ko, I'm sure magagawa nyo rin. Ha? Diba? Sa maayos na paraan. Doc Lisa. Yes, so prayers lang po. Prayers sa family natin. Yun ang purpose natin here in life, to support yung family natin. Wag ho natin kakalimutan yun. Okay. And then second, yung neighbors natin, yung nakikita natin. Actually, natatakot ako magsabi nung una na may sakit ako. Alam bakit? Kasi pag politiko nagsabi, sabihin, buhay pa ba yan? Dapat matagal na patay yan na. Di ba laging ganun sila? Yun na ine-expect ko, na buhay ka pa papatay. Anyway, sa akin, kahit pa paano, marami naman ang nagbubuhay kaysa pumapatay. Pero wag naman natin ganunin yung mga ibang politiko. Hindi rin naman maganda. Wag naman ganun. Wag na mag-bash. Kasi, no need eh. No need. Hayaan mo na sila. I-pray na lang natin. Pray na lang natin sila, ha? God bless you. Thank you.